Okay, mga sangkay, paalala lamang po sa mga nanonood ngayon kung mahina yung loob mo, may nervyos ka, lumipat ka po muna ng ibang vlogger, doon ka po muna manood. Kasi nga po, dito ay nilalabas po natin yung mga pandaigdigang balita, baka na naman may magreklamo mga sangkay na natatakot po sila, okay? Dito po sa ating channel ay para lamang po ito sa mga malalakas yung loob at kaya pong tingnan yung mga nagaganap ngayon sa ating planeta. Okay? Ito po ay ating pag-uusapan ngayon, itong nagaganap ngayong mga grabing weather events doon sa United States of America. Okay mga sangkay, ito nga po, mayroon pong update tayo regarding po doon sa US. No, na mayroong nagaganap mga sangkay na matitinding weather events. At ipapakita lamang po natin dito mga sangkay yung ilan na nananalasa o nanalasa mismo sa bansang Amerika at marami pa po ngayon mga sangkay nagpapatuloy sa pagharap sa matitinding sakuna. Bago tayo magsimula mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, mahalagang impormasyon yung ating inilalabas na nangyayari sa ating mundo. So kung ikaw naman po ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa inyong mga cellphone, kung ikaw ay nanonood sa Facebook, i-check nyo po sa bandang itaas ng video na to, ito mismong pinapanood nyo, kagaya ng nakikita nyo sa screen. May makikita po kayo dyang tatlong tuldok. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then mayroon pong lalabas dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more at yun lamang po, ganun lamang po kadali mga sangkay. Okay, ulitin ko, kung mahina yung loob mo, dun ka po muna sa ibang vlogger, manood para hindi ka po nervyusin. Okay, ito po ay mga malalaking weather event ngayon na nangyayari sa ating mundo, na nanalasa po doon sa Amerika. Kagaya na lamang po nito, isa pong napakalaking tornado ang tumama po mga sangkay doon po sa New York. Tingnan nyo kung paano nananalasa mga sangkay. So ilan lamang po ito sa napakaraming mga extreme weather events doon po sa Amerika. Grabe. Yung mga matatakutin dyan lumipat po muna mga sangkay sa ibang channel para hindi po kayo kabahan. So mga sangkay, ilan lamang po o isa lamang po ito sa matitinding nangyayari ngayon doon sa US. Actually, mayroon ba po isa na hindi ko na maipapakita mga sangkay, yung wildfires na palala ng husto. Halos ayaw po silang tigilan mga sangkay ng mga sunog sa kagubatan na malawak na po ang nagagawa mga sangkay. Ngayon, ito pa. Maliban dyan, isa sa mga problema nila ngayon, itong tinatawag na catastrophic flood doon po sa US. Dahil po sa malaking bagyo mga sangkay na ang pangalan ay Debbie. Eto, panoorin natin. We are tracking the very latest on Tropical Storm Debbie. The deadly storm is moving slowly over Georgia and South Carolina this morning. 30 inches of rain expected in some parts with the threat of catastrophic flooding. Oh, ayan mga sangkay, di ba? Binabaha po sila. So, ang iba, baka isipin sa Pilipinas lang po binabaha. Hindi po. Maging ang ibang mga bansa na meron po mga higanting mga flood control system, ganito pa rin po ang makikita natin. Why? Hindi po kaya ngayon mga sangkay na mga flood control system ang lakas ng mga bagyo. Kung kaya't mga sangkay, kailangan po dito sa Pilipinas, mapaghandaan po natin itong mga paparating pang mga malalaking weather events. No? Kasi, kung kulang po tayo sa preparation, yung US nga, mga sangkay, di ba? May mga malalaking
flood control system na yan. Pero kung titingnan nyo po yung nangyayari, ang lala. Our team is following the latest travel chaos as Charleston gets slammed with heavy rain right now. Victor is standing by, and Ginger leads us off in Savannah, Georgia, where the mayor there said to hunker down. Good morning, Ginger. Great advice, Michael, because we have flooded roads like this all over Savannah. You can see that abandoned car behind me. There's another abandoned car in this flooded street. We've seen people turning around, which is a great idea. But we had more than 8¼ inches already. And I say already because this storm has 3 more days, all the way through Friday. Grabe, ang tagal pala ng itatagal dyan, mga sangkay sa US. Before it exits South Carolina. Overnight, Debbie slowly swirling across the southeast. Tingnan nyo mga sangkay, ganyan na po kalalakas ngayon yung mga bagyo. Naalala nyo mga sangkay yung Karina na tumama sa Pilipinas? Wala pa po yan. May mas marami pa pong mas malalakas na paparating. So ang kailangan ng solution dyan, yung waste management, kailangan na mapag-usapan po yan sa Congress. Ano ang plano nila dyan? Kasi yan po yung nagpapalala sa problema ng pagbaha dito sa Metro Manila. Pangalawa, yung flood control system na kailangan na pong mas malalaki. No? Mas mga higante na po mga sangkay. Kasi marami po tayo mga flood control system pero hindi na nga po akma sa kung gaano kalakas. Itong climate change ngayon. Ulitin ko po, may climate change po. Ito po ay ang delikadong kinakaharap ngayon ng ating planeta. Dropping life-threatening rain in Georgia and South Carolina. In Edisto Beach, South Carolina, a tornado on the outer bands of Debbie tearing homes apart. Grabe, In Debbie's wake, tingnan nyo mabuti yan. flash flood emergencies in Florida, leaving towns swamped. Oh man. Tingnan nyo 5 yan mga people have sangkay. been killed, including 2 children. A 13-year-old boy died when a tree fell on this mobile home while he was inside in Levy County, Florida. Grabe. In Horseshoe Beach, where they took on that eye wall, they had Isipin nyo yan ha. Isipin nyo, United States of America. Paano pa kaya ang Pilipinas? Nakalsada po tayo ng mga bagyo. Diba? Kaya wag tayo magugulat bakit tayo binabaha. Yung iba kasi ginagamit po yung baha na pampolitika. Ginagamit po nila pambato sa politiko. No, guys. Sa US, hindi po ganun. Sa ibang bansa, hindi po ganun. Ang pinag-uusapan kaagad nila, kaya nangyayari ito dahil sa climate change. Ngayon, anong solution? Doon na po papasok yung mas malalaki pang flood control system, ayusin yung ganito. Dito kasi inuuna yung sisihan, mga sangkay, tapos ang mangyayari pa, hindi nga nababanggit nila kung gaano nakalalakas itong climate change. Dapat nga sa Congress or sa Senado, kung mayroon pong hearing tungkol po dito sa nangyayari mga pagbaha, magpatawag po sila ng mga scientist. Bakit ganito nakalalakas? Ito yung itanong nila. Mga sir, bakit na ganito kalakas na yung mga bagyo? Ang maisasagot kaagad dyan ng mga scientist, dahil sa climate change, malalakas na ngayon yung mga bagyo. Ngayon, anong solution? Doon na papasok yung mga eksperto. Pagdating sa mga proyekto, pagpapatayo ng mga malalawak pa ng mga flood control system, at syempre, yung waste management, yung basura po natin. Wala, mga sangkay. Especially dito sa Metro Manila, di ba? Ang dami pong balahura. Tapon lamang po ng tapon sa kali ng basura. Pagdating ng pag-ulan, baha ang resulta, di ba? strong winds tearing up trees. More than 16 inches of rain fell near Sarasota. As the water rushed in, Curtis Silver and his family were forced to run to the top floor. The water wasn't just coming in through the front door. It was coming up through the floorboards. It was coming in through the walls to the outside. And in Lake City, this woman was lucky to make it out alive. We had absolutely no time to react. It was right on us. All we had time to do was just kind of look at each other and say, run. So Grabe, no? Winasak po talaga yung mga lugar sa US. Hindi naman po ito buong Amerika. Pero mga sangka, ito naman po ang nangyayari na kakatakot kung titingnan. Hindi buong US binabaha. Pero buong Amerika, mayroon pong extreme weather events. Ano po yun? Yung kabilang banda, nasusunog, yung kabilang banda binabaha. Ganyan po ang nangyayari. Same situation doon po sa China. Sa China, sa kabilang banda, mayroon pong mga pagbaha na malalakas. Sa kabilang banda naman, may heat wave. Mayroon pong sobrang init na panahon.
We tracked this storm all the way from the Tampa Bay area, and we got ahead of it before it really hit last night here in Savannah. You can see we've now made it onto kind of the outside of the center of what's left of Debbie. We're in that lighter part in southeast Georgia, but that pummeling part, that outer band, right on top of Charleston. Charleston has a threshold of about 16 inches or so where they see major flood problems, and that is unfortunately a real possibility as we go through today, tomorrow, and Friday. So magtatagal pa po mga sangkay itong matinding weather event, extreme weather events doon po sa US. So again, ito po ay nagyayari ngayon not just in US, pero ang buong planeta po ang nakakaranas nito. Tandaan po natin, may climate change. Dapat po paghandaan na yan dito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay daanan po ng mga malalakas na bagyo. At dahil po may climate change, mas delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Lalong-lalo na kung hindi po tayo maghahanda. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Dyan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.